Lakers at Chicago Bulls nagkausap para sa isang Zach LaVine trade. Bago yan ay ito muna dahil sa tuloy-tuloy na pag-angat ng Phoenix Suns at Sacramento Kings, dahilan upang umakyat sila sa ika-9 at ika-10 pwesto sa Western Conference standings. Dahil dito, nalampasan nila ang Golden State Warriors na bumagsak naman sa ika-11 pwesto. Ang sitwasyon ng Warriors ay tila hindi maganda lalo na't nagkukulang sila ng suporta para kay Stephen Curry sa offense. Sa kasalukuyan, ang team ay tila handang gumawa ng malaking pagbabago. May balitang lahat ng players, maliban kay Curry, ay maaaring i-trade, kabilang na si Dennis Schroeder na bagong lipat mula sa Brooklyn Nets noong nakaraang buwan. Bagamat kasalukuyang nasa trade restriction pa si Schroeder hanggang Pebrero 5, isang araw bago ang trade deadline, malaki ang posibilidad na gagamitin siya ng Warriors bilang trade asset upang makakuha ng bagong superstar. Bumagsak kasi ang performance ni Schroeder mula sa 18 puntos bawat laro nung nasa Nets siya, patungo sa 9 puntos bawat laro sa Warriors. Dahil dito, hindi malayong isama siya sa trade package upang palakasin ang roster ng Warriors. Samantala, sa ibang balita, nagkaroon ng usapan kamakailan tungkol sa posibilidad ng trade ng Chicago Bulls player na si Zach LaVine patungo sa Los Angeles Lakers. Ayon sa mga ulat ng isang NBA insider na si Sam Amico, nagkaroon nga daw ng interes ang Lakers na idagdag si LaVine sa kanilang roster upang mabuo ang isang panibagong Big Three kasama sina LeBron James at Anthony Davis. Ang ideyang ito ay naisip ng Lakers dahil sa pagbaba ng kanilang offensive production noong unang mga linggo ng Disyembre ng nakaraang taon. Sa puntong iyon, si LaVine ay nag-a-average ng 32 puntos bawat laro, kaya't malinaw na maituturing siyang malaking tulong sa offense ng Lakers. Subalit sa kabila ng interes na ito, hindi nagtagal ang negosasyon sa pagitan ng dalawang team. Ang dahilan? Tinutulan ni Lakers General Manager Rob Pelinka ang trade proposal ng Chicago Bulls. Ayon sa ulat, hinihingi ng Bulls na isama si Austin Reeves at ilan pang mga mahalagang players ng Lakers bilang kapalit ni LaVine. Hindi pumayag si Pelinka na isakripisyo si Reeves dahil naniniwala ang Lakers organization na si Reeves ay isa sa mga susi para sa future ng kanilang team. Sa halip na magmadaling makakuha ng isang superstar, mas pinili ng Lakers na panatilihin si Reeves na unti-unting nagiging mahalagang bahagi ng kanilang roster. Ano sa tingin mo? Tama ba ang naging desisyon ni Rob Pelinka na hindi isakripisyo si Austin Reeves para kay Zach LaVine?